How to apply job in Slovakia. Slovakia unlimited visa na po ako. Yung 5 years visa ko na expired na yun, nung nag-renew ako, nagiging unlimited dahil 10 years ang expiration nito. Ganito po ang aking visa. Ito na po yung nagiging ID ko. Ang expiration nito is 2034. Last year lang ako nag-renew. So tama-tama 10 years din. Same siya ng expiration sa aking passport, 10 years. Then, sa pag-apply ng trabaho dito as Slovakia Unlimited Visa, hindi din madali. Dahil sa case ko na kailangan ko lang ng part-time job dahil nga sa aking mga anak, based on my experience, struggle din ako sa paghanap ng trabaho. Kumbaga, binigyan ko din ng consideration yung aking oras na dapat 6 hours lang. Nag-depend din sa oras ng mga bata sa school days, yung pasukan at saka uwian nila. At the same time, ang oras ko ay based din si Mr. dahil yung kanyang work naman ay shifting. So, kung pag umaga siya, so dapat ang work ko nasa 9 o'clock. Kapag siya na may afternoon shift, mag-start ako ng maaga para makauwi ako dahil nga sa mga bata. Balik tayo doon kung paano ko ito nahanap. Job seekers, nakita ko ang trabahong ito sa pamamagitan ng Proficia.sk. Pwede kayo maghanap doon, mamili ng trabaho na naaayon sa gusto ninyo, sa profession ninyo. Pero kung may mahanap na kayo, huwag na kayong mamili pa kung wala naman kayong mga obligation na katulad ko. Sa akin naman, syempre namili ako dahil sa oras. 4 na beses din akong na-interview through phone lang at may pinuntahan talaga ako. Hindi ako natanggap. Una, yun ay ang time nila. Hindi talaga magkatugma sa time ng mga bata. Masyadong maaga, tapos considered ko pa time ng transportation. Wala kami sa city. Nandito kami sa village. Ang transportation namin dito, more on bus lang. Masyado namang mahal kasi ang taxi. Wala akong choice. Namili ako ng time at saka yung sa trabaho, yung management, maintindihan ang side ko. Pinakamalaking company din dito na sinatawag yun na Index. One time nag-offer din sila ng job sa akin. Tips para sa pag-apply ng trabaho dito sa Slovakia. Dapat na everyday mag-send ng resume. 1 or 2 times a day ako nagsisend ng resume. English at saka Slovak resume ang ginawa ko. Try din ako ng walk-in. Sa kasamaang palad, walang tumanggap sa akin. That time may kasama din ako sa pag-apply. Filipina din, nandito sa Slovakia. So dalawa kaming nag-walk-in. Ibang company kasi, priority nila yung Slovak language. Which is, yun ang mahirap sa part namin. Ang daming trabaho. Sa totoo lang. Meron din akong last na interview bago ko nakuha ang pagiging housekeeping in Slovakia. May interview din ako ng caregivers, home for the aged. Mas maganda yun kasi malapit lang dito sa amin. 15 minutes by bus. Hindi nila ako tinanggap dahil sa language. Mabuti na lang, itong housekeeping sa Trinava, para sa kanila, okay lang na walang Slovak. So more on English sila dahil yung kanilang mga guests naman international. So need English. So hindi din nagmatter sa kanila kasi yung nagmamay-ari sa hotel na kung saan ako ngayon nagtatrabaho, English din sila. Panganay na boss, nakaintindi siya ng English, konti lang. Pero at least, naintindihan niya ako. Yun nga lang, minsan, parang gusto niyang ipakita ko sa kanya kung ano yung ibig kong sabihin. Sa pangalawa kong boss, kumbaga, hindi talaga sila fluent in English. Hindi talaga ako nag-give up sa paghahanap ng trabaho. Umabot din ng 3 months ang pag-apply ko ng trabaho. Ito ang mahirap kapag hindi English ang kanilang lingwahe. Advantage, kung may alam lang akong Slovak, kahit A1 lang yun, mas maganda sana yung opportunity ko. Sa nakita ko sa website, ang ginagawa din ng Proficia.sk, once na makapag-fill up ka na, then mag-create ka ng resume doon sa website nila,
Ang daming offer. Every day sila magsisend sa'yo. At mamili ka lang kung ano yung posisyon na gusto mo at saan banda na location ang gusto mo. Yun. So, sa akin na case kasi, nilagay ko Sinits, nilagay ko Trinava, as in basic lang. Itong trabaho ko, nakita ko lang din sa Proficia.sk. Nag-send lang ako sa kanila ng resume. Akala nga ng boss ko, marunong ako mag-Slovak. Resume na nasend ko sa kanya, Slovak, hindi yung English. Yung interview ko na, doon niya nalaman na basic lang ang alam ko sa Slovak. Hindi naman daw yun importante para sa kanila. Priority talaga nila yung hardworking. Hindi kailangan ng experience dito sa Slovakia. Dito lang ako naka-encounter. Wala silang proper na interview except lang nitong housekeeping na trabaho ko ngayon. Ito lang ang my proper interview. Nagulat nga ako eh. Pero basic interview lang naman. Yung about lang sa sarili ko. Nagiging interesting siya. Kasi first time magkaroon ng employee na from Asia. Bago ko nakuha ang trabahong ito, sumama din ako doon sa kaibigan kong Filipina, nag-job fair dito sa Slovakia, pero walang tumanggap sa amin. Ang hinanap nila yung mga marunong mag-Slovak. So, no choice kami. Kaya nga sinabi ko sa kanya na itry natin yung walk-in. Sa Sinits, nag-iwan kami ng mga resume doon. May tumawag sa akin pero hindi ko na sinagot dahil late na sila. Nagsimula na akong mag-work sa Trinava. Kung saan pa ako nagsimula, doon pa maraming tumatawag sa akin. Naghahanap sila ng applicant at tinatanong nila ako kung available pa ako. Ay nako, hindi na. Dahil ako'y married na. Charis lang. Samantalang nung kailangan ko talaga ng trabaho, sa isang araw, dalawa lang ang tumatawag sa akin. Then may time pa yun na sunod-sunod yung interview ko. May na-encounter akong ganon. Sa pag-apply ko ng trabaho dito sa Slovakia, gusto ko nang mag-give up. Ang sabi ni Mr., ang problema kasi sa'yo, hindi ka marunong mag-Slovak. Nung nag-work ako doon sa kindergarten na ano lang ako doon, substitute, kahit isa doon ay hindi sila marunong mag-English. Pero naintindihan ko yung kasama ko doon na nasa kitchen that time na assign, naintindihan ko siya. Kasi sabi ko sa kanya, kung magsalita ka with action. So, parang nagkaintindihan kami sa isa't isa. Kung hindi na makaya, gumagamit na kami ng Google. Kaya may interview din ako doon sa Dr. Max na warehouse. Siguro napagod yung manager sa kakahanap kasi walang mag-grab ng trabaho as a cleaner sa warehouse nila dahil medyo malayo nga siya. Pero sa amin, hindi siya malayo. Ang problema lang doon, yung bus. Kasi bihira lang. Kasama si Vladimir that time sa interview ko. Manager na yun, nag-interview sa akin, hindi siya marunong mag-English. In-explain lang ni Vladimir na nakakaintindi ako through action lang. Pero ang sabi ng manager, yung director daw nila, marunong mag-English. Sabi ko, everyday ako doon sa kanya makipag-communicate. Ang problema daw is yung mga trabahante daw doon, wala daw marunong mag-English. Siguro para sa akin ang trabahong yun. Talagang doon talaga ako sa Trinava. Ang sikreto ko doon, kung bakit binigay sa akin itong opportunity ito, may prayer din akong ginawa nito. Kaya binigay ni God sa akin ang trabahong ito na naaayon sa oras ng mga bata. Sakto din, ang hinahanap nila, part-time job lang. Hindi full-time dahil nga nagtipid sila. Nakasalalay sa akin yung oras ko, yung time in at saka out. Pero kung mag-extend man ako ng oras, dapat may rason. Okay lang ang 4 hours, 5 hours, basta hindi lumagpas. Alam nyo na, kung matapos daw yung trabaho ko, pwede na daw ako umuwi. Yun ang sinabi ng mga boss sa akin. Kasi I'm so thankful na ito ang binigay ni God sa akin dahil yung mga boss ko napaka-understanding kahit na demanding ang trabahong ito. Sa totoo lang. Dahil less ang guest nila, then yung trabaho ko minsan, talagang linisan ko ang buong building. Pag lilinis sa loob at labas. So sa mga naghahanap ng trabaho, unlimited visa or working visa, itry ninyo ang Proficia.sk website. For sure, makahanap kayo dyan. Yun lang ang mai-share ko sa inyo. Hanggang dito na lang. See you in my next vlog. Bye!